It's my privilege to be the first preacher here at the Puno Filipino Evangelical Methodist Church. Yung pong ating reflection ay pinamagatan kong The 7 Crossover Principles na ating pong kukunin from the biblical passage that was read to us a while ago. At pagbabatayan ko rin po itong aking libro which was published in 2018, Crossing Your Jordan River, The 7 Secrets on Reaching God's Dream for You. Yung pong kasaysayan ng pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Joshua ay nagtuturo sa atin ng mga principles kung paano natin maaabot ang pinakamataas nating pangarap para sa ating sarili at sa ating iglesia na sinisimbolo ng Promised Land. Yung pong Promised Land ay ang pangarap ng Diyos sa atin. Don't just dream a great dream. Dream God's dream for you. Dream God's dream for your family. Dream God's dream for the church. Mayroong dalawang mahalagang miracles ng paghahati ng tubig na nasusulat sa Old Testament upang ipakita ang paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt at ang kanilang pagsakop sa Promised Land. Ang una ay ang ginawa ng Diyos na parting of the Red Sea upang hayaan ang mga Israelita na makatakas mula sa humahabol na Egyptian army. At ang ikalawa ay ang parting of the Jordan River upang pagkatapos na makatakas sa humahabol na Egyptian army, ang mga Israel ay masakop ang Promised Land. So bago matupad ang pinakamataas nating pangarap, yung ating Promised Land, dapat munang lumaya tayo sa maraming uri ng pagkaalipin. Ipinapakita sa dalawang milagrong ito ng paghahati ng tubig ang formula sa pagtatagumpay. Ano po ang formulang ito? The formula is here. Faith plus obedience equals miracle. Basahin nyo nga sabay-sabay. Ready, go! Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro, bunga ng ating pananampalataya at pagsunod. Sabi nga ni Wesley Duell, doon sa kanyang libro na pinamagatang Measure Your Life, and I quote, "Obedience is the secret of all miracles. The opening of the Red Sea, the feeding of the 5,000, the raising of Lazarus, the outpouring of the Spirit on the day of Pentecost, all were conditional on obedience. No promise is automatically fulfilled. Obey, and you will receive." Ang mga hadlang sa katuparan
ng ating pangarap, ng pinakamataas nating pangarap para sa ating sarili at para sa ating iglesia ay tatawagin nating Jordan River. Kanina ay binanggit ni CJ na ang puno Filipino Evangelical Methodist Church ay kasama ng tumawid sa Jordan River. Di ba pinapalakpakan yon? Sa kasaysayang ito na ating pinagbubulay-bulay, kailangang tawirin ng mga Israelita ang apaw na Jordan River upang marating nila at masakop ang Promised Land. Mula rito, kukunin natin ang 7 crossover principles so that we can overcome the hindrances towards the achievement of our Promised Land. First principle, take a step of faith with joy and excitement. Ganito ang sabi sa verse 1. Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Nilisa nila ang Sitim patungong ilog Jordan at humimpil sila sa tabi nito bago tumawid. Ang pag-alis sa isang lugar na kampantika upang pumunta sa isang lugar na wala kang alam ay hindi madaling gawin. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Katulad ng ginagawa ng iba pang United Methodist Churches na tumatawid sa Jordan River upang maganap, maangkin ang Promised Land. Hindi po madaling gawin yan. It takes a step of faith to do that. And this is the true essence of faith. Faith is obeying God even if you have more questions than answers. Magkakasama kami ni CJ Puno. Marami kaming mga tanong. Ngunit sa kabila ng marami naming mga tanong, we just obey. And that is the true essence of faith. Kapatid, pag lahat ng tanong mo may sagot na, hindi na step of faith yan. Yung maagang pagising nila Joshua upang pumunta doon sa Jordan River ay nagpapakitang nasa kanila ang joy and excitement sa pagsunod. Bagamat wala silang detalye ng kanilang patutunguhan. Sabi pa sa verses 3 and 4, kapag nakita ninyong dala ng mga saserdoting Levita ang kaba ng tipan, sumunod na kayo. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo napupunta rito kahit kailan. Pupunta sila sa unknown territory at yun ay hindi madaling gawin. Talagang nangangailangan ito ng step of faith. Ganito rin ang naging pamamaraan ng Diyos nang tawagin niya si Abraham. Sabi sa Genesis 12:1, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Bagamat walang detalye, ay sumunod si Abraham kung papaanong sumunod si Joshua kahit walang detalye. Maraming pagkakataon na hindi tayo binibigyan ng Diyos ng total picture. Ang ibinibigay lamang niya ay glimpses in order to give space for the movement of faith and obedience. Sa Hebreo 11:1 ay ganito ang definition ng pananampalataya, tayo'y may pananalig
kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Second principle, expect God's action. Wika sa verse 4, huwag kayong pakalalapit sa kaba ng tipan, paunahin ninyo ito ng mahigit sa kalahating kilometro. Alam nyo, kaya ganito ang naging tagubilin sa mga Israelita. Kalahating kilometro dapat na agwat nila, no? Ay sapagkat nais ni Joshua na masaksihan nila ang gagawin ng Diyos na paghahati ng Jordan River na kanilang daraanan. Kailangan silang maging saksi sa milagrong gagawin ng Diyos. Umasa tayo sa pagkilos ng Diyos. Sapagkat nakikita ng Diyos ang ating kalagayan, nakikita ng Diyos ang iyong kalagayan, nakikita ng Diyos ang kalagayan ng ating iglesia. When God sees, He acts, and when He acts, He saves. Ganito ang napatunayan ng mga Israelita nang sila'y palayain mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Ganito ang sabi sa Exodo 3:7 at 8. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pansinin ninyo ang progression of events. Nakita ko, alam ko, narinig ko, bumaba ako upang iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam. Ganito rin ang handang gawin sa atin ng Diyos. Kung tayo'y magtitiwala at aasa sa Kanyang mabubuting mga gawa. Kinalulugdan at pinagpapala ng Diyos ang mga taong ganap na umaasa sa Kanya. Ganito ang wika sa Mateo 5:3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo. Usapin mo katabi mo, ha? Sabihin mo, kapatid, huwag kang malungkot. May pag-asa ka pa. Third principle, consecrate yourself to God. Sabi sa verse 5, sinabi naman ni Josue sa mga tao, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagharap kay Yahweh, sapagkat bukas siya'y gagawa ng mga kababalaghan na inyong masasaksihan. Ang ibang salitang ginamit sa consecrate ay sanctify, purify, cleanse. Ito'y nangangahulugan ng paglilinis, pagbubukod, pagpapabanal, upang maging karapat-dapat sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, ay makagagawa lamang ng himala sa ating buhay matapos nating hayaan siya na linisin tayo. Kay laking biyaya, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo, tayo'y inaring banal ng Diyos at sa gayon ay karapat-dapat sa Kanyang pagliligtas. Ganito ang wika sa unang Korinto 1:30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin.
Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. Tingnan mo uli ang katabi mo. Kahit ganyan ang itsura niyan, banal yan. Fourth principle, be ahead of others in demonstrating faith. Alam niyo po kayo, ang puno, UMC noon, ahead kayo sa iba. Nauna na kayong nagpahayag ng inyong paninindigan na hindi pwedeng ipagpalit ang salita ng Diyos. Di ba pinapalakpakan yon? Wika sa verse 6, pagkatapos ay inutusan niya ang mga saserdoting Levita, buhati na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga tao. Ang mga saserdote o pari ang inaasahang maunang tumawid sa Jordan River. Sila ang unang sasagupa sa problema. Kapatid, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo'y itinuturing ng Diyos na kanyang mga piniling pari upang maghayag ng kanyang kahangahangang mga gawa. Ganito ang wika sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Dahil sa pribilehiyong ito, inaasahan ng Diyos na bawat Kristiyano ay siyang mangunguna sa pagpapahayag ng pananampalataya sa salita at gawa. Kung meron man tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos, yung Autonomy Now movement ay pinasimulan ng mga laiko sa pangunguna ni C.J. Puno. Amen? Kayo ang mga piniling pari. Kaya ang pari po hindi lamang kami. Pag ako'y nakasuot ng ganito, napakabait sa akin ng mga traffic officers. Nagmamano pa. Sinasabi sa akin ay, Father, good morning. Sinasabi ko naman, pagpalain ka ng Diyos, anak. Pero hindi lamang po kami ang pari. Kayong mga laiko'y piniling pari ng Diyos upang pangunahan kasama ng mga pastor ang iglesia. Fifth principle, let God take the credit. Wika sa verse 7, sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Simula sa araw na yon, si Joshua ay tatanghaling dakila, hindi dahil sa siya'y magaling at mabuti, kundi sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ang lahat ng karangalan at papuri ay nararapat na mapunta sa Diyos lamang. Wika sa awit 115:1, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Kaya't kung mayroon man tayong ipagmamalaki, ang ipagmalaki natin
ay ang ating Panginoon at hindi ang ating sarili. Tandaan natin ang sinasabi sa unang Korinto 10:17. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang ginawa ng Panginoon. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ba ayaw niya na yata magsalita eh. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kailangang maging humble ka at hindi hambog. Sixth principle, listen to God. Wika sa verse 9, at tinawag ni Josue ang mga tao, halikayo't pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh ang inyong Diyos. Bago tumawid sa Jordan River at humarap sa panganib, inaya ni Joshua ang mga Israelita na sila'y makinig sa Diyos. Alam nyo, bago po nangyari yung seremonya ng crossing the Jordan doon sa Malolos, alam nyo, yung pong Malolos, kung saan kami nakatira ngayon, talagang yun ang pinili. Pagkat alam nyo naman, sa Malolos, itinatag ang unang Republika ng Pilipinas. Doon sa Malolos, ipinahayag ang diwa ng paglaya. Kaya doon po ginawa. At yun po ay bago nangyari yun. Meron pong ginawang 40 days of prayer and fasting. Kung saan ay walang ginawa kami kundi makinig sa Diyos. Makinig sa sasabihin ng Diyos. Ganyan din po ang ginawa ni Joshua. Bago sila tumawid ay talagang nanalangin sila. Ang pinakamainam na pakikipag-usap sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya. Madalas nakikipag-usap tayo sa Diyos sa isang paraan na tayo lamang ang nagsasalita. The only way to listen to God is to be silent before God. Ang Diyos ay mangungusap sa iyo sa isang mahina at banayad na tinig. Listen to Him by being silent. Seventh principle. At ito na po ang panghuli. Sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord, panghuli na. Napaka-importante po nito. Lahat naman yan, importanteng prinsipyo yan. Choose trustworthy people who can pursue God's agenda. Because sa verse 12, pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Doon po sa ginawa sa Malolos, sinimbolize yung iba't ibang mga lugar na nando na talaga yung kanilang paghahangad na lumaya, magtatag ng Filipino Evangelical Methodist Church, sinimbolo ng 12 tribes. Isa po sa mga tribo ang Quezon City. Ba? Pumapalakpak kayo. Upang sila'y makatawid sa Jordan River at makatungtong sa Promised Land, kailangan ni Joshua ang suporta ng buong komunidad sa pamamagitan ng isang kinatawan sa bawat lipi. Kailangan niya ang tulong ng 12 leader kung paanong kinailangan ni Kristo ang 12 alagad para sa katuparan ng kanyang misyon. May mga hadlang sa katuparan ng ating mga pangitain at pangarap. Hindi natin ito kayang mag-isa.
The work is so huge. Kailangan natin ang suporta ng ating pamilya, ang suporta ng ating mga kaibigan, ang lahat ng naniniwala sa ating pangarap. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan ninyo ang bawat isa. Each one of us completes the other. Tingnan mo yung katabi mo. Kung wala yung katabi mo, hindi ka kumpleto. Sabihin mo sa kanya, kung wala ka pala, kulang-kulang ako. Together with Christ, we can cross our Jordan River. Together with Christ, we can claim our promised land. Lagi lamang nating tandaan ang mga sumusunod na 7 crossover principles. Take a step of faith with joy and excitement. Pwede ba sabay-sabay tayong babasa? Ready, go. Expect God's action. Consecrate yourself to God. Be ahead of others in demonstrating faith. Let God take the credit. Listen to God. Choose trustworthy people who can pursue God's agenda. Palagpakan natin ang Panginoon. Alam niyo kung yung palakpak